Nagsimula ang ating kaso sa Canberra, Australia noong taong 2020. Sa isang komportableng apartment na nakatanaw sa lungsod, tahimik na namumuhay si Henrik Collins, 58 taong gulang. Isang British expatriate na halos 30 taon nang nagtatrabaho bilang safety consultant sa isang mining company. Sa mata ng marami, matagumpay ang kanyang buhay. Maayos na kita at planadong pagreretiro. Ngunit sa likod ng katahimikan ng kanyang apartment, naroon ang bigat ng pag-iisa. Mula nang pumanaw ang kanyang asawa noong 2016, nagkaroon ng pamilya ang kanyang anak. Naging abala si Henrik sa trabaho. Ngunit kahit gaano kaayos ang kanyang schedule, may mga gabing pinupuno ng katahimikan ng kanyang tirahan. Sa tuwing gabi, siya'y nauupo sa kanyang sala, umiinom ng alak habang nakatingin sa mga lumang litrato. Ang dating saya ng pamilya ay napalitan ng kawalan. Sa paglipas ng mga taon, natuto siyang humanap ng koneksyon sa pamamagitan ng internet. Sa mga online communities, nagsimula siyang makipagpalitan ng simpleng mensahe, makinig sa mga kwento ng ibang tao, at magbahagi ng kanyang sariling kwento. Doon niya nakilala ang isang babaeng nagngangalang Philomena Garcia. Ayon sa kanyang kwento, siya'y isang guro mula sa Leyte. Balo rin at naghahanap ng taong makakausap at makakaunawa sa kanyang sitwasyon. Naging casual lang ang mga unang pag-uusap hanggang sa unti-unting lumalalim ang kanilang koneksyon. Palitan ng mga kwento tungkol sa buhay sa probinsya at sa syudad. Pagbabahagi ng mga pangarap at alaala ng mga mahal na nawala at pagbibigay ng lakas sa isa't isa. Habang lumilipas ang buwan, naging tuloy-tuloy ang kanilang komunikasyon. Bagamat mas madalas nakausap ni Henrik si Philomena sa chat lamang dahil mahina umano ang internet connection sa kanilang lugar at hindi siya maaaring matawagan sa video call o voice call. Ang mga gabi ni Henrik ay napuno ng mga mensahe ni Philomena. Ang bawat tugon ay nagbigay sa kanya ng pakiramdam na hindi siya nag-iisa. Sa kanyang puso, muling sumibol ang pag-asa. Pag-asa na may bagong simula sa kabila ng kanyang edad. Makalipas ang ilang buwan, dumating ang puntong tinawag nila ang isa't isa bilang soulmate. Sa likod ng screen, binuo nila ang ilusyon ng isang relasyon na puno ng pag-ibig at katapatan. Para kay Henrik, iyon ang pangako ng panibagong buhay. Ngunit ang pag-asang yun na tila regalo ng tadhana ay siya ring magiging dahilan ng isang trahedya. Pagdating sa kalagitnaan ng 2022, muling bumukas ang mga international borders matapos ang mahaba at maigit na mga lockdown. Sa Canberra, isa si Henrik sa mga unang nagplano ng paglalakbay. Sa kanyang isip, sapat na ng mahigit sa 1 taon ng paghihintay, kaya naman panahon na upang makita ng personal ang babaeng nagbigay liwanag sa kanyang mga gabi ng pag-iisa. Ikinuwento niya sa kanyang mga dating katrabaho at kaibigan na matagal na niyang kausap ang isang guro mula sa Leyte. Sa bawat banggit ng pangalan ni Philomena, may kasamang ngiti at tila kumpiyansa sa kanyang mga mata. Ang mga kaibigan niya, bagamat nagdududa, ay piniling magbigay suporta. Hulyo 2022, nang mag-book siya ng flight patungong Mactan Cebu International Airport. Sa loob ng kanyang maleta, dala niya ang mga pasalubong tsokolate, imported na wine at ilang branded na bag na nire-request umano ni Philomena. Mayroon din siyang cash na iniisip niyang gagamitin para sa mga lakad nila.
Sa kanyang isip, plano niyang gugulin ang 2 linggo sa Pilipinas, magbakasyon, makilala ang pamilya ni Filomena at marahil magdesisyon para sa isang seryosong hinaharap. Paglapag niya sa Cebu, sinalubong siya ng init at ingay mula sa paliparan. Inayos niya ang kanyang sarili. Nag-check-in sa isang kilalang hotel sa Lahug, malapit sa mga restaurant at business district. Pinili niya yon upang maramdaman ang kaginhawaan ng syudad at upang maging malapit sa lahat ng posibleng lakad. Sa likod ng pananabik, hindi niya naramdaman ang panganib. Nagsabi si Filomena na kailangan niyang bumiyahe ng ilang oras bago makarating sa hotel, kung kaya't matyagang naghintay si Henrik. Sa gabing yon, bago siya matulog, nagpadala siya ng mensahe. Bukas na ang kanilang pagkikita. Sa kanyang puso, puno siya ng pananabik at pag-asa. Dumating ang araw ng pagkikitang matagal na niyang inaasam. Hulyo 25, 2022. Maaga pa lamang ay nagbihis na si Henrik ng maayos na polo at pantalon. Sinigurado niyang malinis at maayos ang kanyang postura. Mula sa hotel lobby, panay ang silip niya sa pintuan, umaasang sa bawat pagbukas ay makikita niya si Filomena, ang babaeng matagal na niyang nakakausap. Ngunit hindi si Filomena ang dumating. Sa halip, isang lalaking nasa edad 30 ang lumapit sa kanya at nagpakilalang kamag-anak daw si Filomena. May dala itong maliit na bag at nakasuot ng simpleng t-shirt. Ayon sa kanya, nasa ospital daw si Filomena at kailangang magbayad ng dagdag na halaga para makalabas. Gulat naman si Henrik. Naniwala siya. Nagpadala siya ng cash sa lalaki na ipinadala naman ito sa account umano ni Filomena. Isinama siya ng lalaki pabalik sa hotel. Doon daw sila maghihintay ng update mula sa ospital. Habang nakaupo sila sa coffee shop sa ibaba ng hotel, napansin ni Henrik ang kilos ng lalaki. Palagi itong nakababad sa cellphone. Tila may kausap at hindi mapakali. May mga sandaling hindi nito kayang makipagtitigan at may kaba sa boses kapag tinatanong kung kailan darating si Filomena. Kinagabihan, hindi pa rin nakarating ang babae. Nagpadala si Henrik ng mga mensahe ngunit walang tugon. Ang lalaki naman ay nagsimulang magpahiwatig ng higit pang pangangailangan. Pambili raw ng gamot, pambayad ng hospital bills. Sa kabila ng alinlangan, naglabas si Henrik ng pera. Umaasang makakaalis na si Filomena sa ospital at sa wakas ay makikita na nila ang isa't isa. Ngunit habang lumilipas ang oras, unti-unti nang sumisiksik ang kaba sa kanyang dibdib. Nang sumunod na gabi, habang nakaupo si Henrik sa kama ng hotel, nakatingin sa cellphone na walang tugon. Nagsimulang mabasag ang ilusyon ng kanyang pinangahawakan. Ngunit sa kabila ng lahat, kumapit pa rin siya sa pag-asa na darating ang babaeng minahal niya sa likod ng screen. Ang hindi niya alam, sa mga oras na yon, nakapagsimula na ang bitag na matagal nang nakaplano laban sa kanya. Kinabukasan, hindi na bumalik ang lalaking nagpakilalang pamangkin. Ang silid ni Henrik sa hotel ay nanatiling tahimik buong maghapon hanggang sa mapansin ng housekeeping staff na hindi siya bumaba para magalmusal o lumabas man lang. Nang kumatok sila at walang sumagot, nagdesisyon silang buksan ang pinto gamit ang master key. Doon tumambad ang nakahandusay na katawan ni Henrik na wala ng buhay. Nakalugmok siya sa sahig. Ang kanyang wallet, ATM cards at mismong cellphone ay nawawala. Ang mga gamit niya sa luggage ay nakakalat rin. Dumating agad ang pulis at forensic team. Sa pagsusuri nakita ang ilang tama sa katawan ni Henrik.
Pinilit siyang ibigay ang PIN code ng kanyang ATM cards bago siya tuluyang winakasan. Sa CCTV footage ng hotel, malinaw na nakuhanan ng isang lalaking pumasok sa kanyang silid bandang hating gabi. Ngunit hindi ito muling lumabas sa pangunahing pasukan. Sa halip dumaan ito sa fire exit, bit-bit ang isang backpack. Makalipas ang ilang oras, nagrehistro ng sunod-sunod na withdrawals ang bangko ni Henrik. Sa loob lamang ng 2 araw, halos 600,000 piso ang naubos mula sa kanyang international account. Ang perang dinala niya para sana gamitin sa pagkikita nila ni Filomena ay naglaho sa isang iglap, kasabay ng kanyang buhay. Sa investigasyon, napagtanto ng mga otoridad na hindi ito basta pagnanakaw. Isa itong planadong krimen na may kaugnayan sa mga sindikatong gumagamit ng pekeng pagkakakilanlan online. Ang katahimikan at pag-asa na bumalot kay Henrik mula nang makilala si Filomena ay siyang ginamit laban sa kanya. Isang bitag na sinadya upang makuhanan siya ng malaking halaga ng pera. Pagkaraan ng ilang linggo ng masuring investigasyon, kumilos ang NBI Cybercrime Division upang alamin kung sino ang nasa likod ng pagkamatay ni Henrik. Sinuri nila ang kanyang online accounts, binuksan ang email at inisa-isa ang mga mensaheng ipinadala sa babaeng nagngangalang Filomena Garcia. Doon lumabas ang katotohanang matagal na palang peking pagkakakilanlan ang ginamit upang linlangin siya. Ang mga litratong nakalagay sa profile ni Filomena ay kuha mula sa profile ng isang babae na walang kaalam-alam sa panlolokong nangyayari. Wala ring record ng isang gurong nagngangalang Filomena Garcia mula sa Leyte. Sa halip natunton ng mga investigador ang IP address ng mga kausap ni Henrik na palaging nagre-register mula sa isang apartment sa Cebu. Nakarating ang masamang balita sa pamilya ni Henrik sa Australia. Halos madurog ang puso ng kanyang anak sa nangyari. Bagamat naghihinagpis ay bumiyahe ito patungong Pilipinas upang kunin ang labi ng kanyang ama at alamin ang tunay na pangyayari sa mga otoridad. Noong October 2022, nagsagawa ng raid ang pulisya sa nasabing apartment kung saan natunto ng IP address. Doon nila natagpuan si Dennis Herrera, 33 taong gulang, walang trabaho at nag-iisa sa loob ng kanyang inuupahang unit. Sa kanyang computer, natuklasan ang modus nitong panloloko sa mga dayuhan na karamihan ay expat o mga byudo at byuda. Nakita rin ng mga larawan na ginagamit niya upang bumuo ng iba't ibang peking account, kabilang na ang peking identity ni Filomena Garcia. Sa mas malalim na investigasyon, lumabas na hindi lamang si Dennis ang gumagalaw. Mayroon siyang 2 kasamahan na tumutulong sa pangangalap ng impormasyon at pagmamanage ng mga peking profile online. Sa mga ebidensya, naging malinaw na planado ang lahat. Layunin nilang gawing biktima si Henrik mula pa lamang sa umpisa. Paibigin siya, hikayatin siyang pumunta sa Pilipinas at saka siya salakayin upang makuha hindi lamang ang kanyang pera kundi maging ang access sa kanyang mga bank account. Sa tala ng NBI, hindi si Henrik ang unang nabiktima. Marami na ring dayuhan ang nascam ng parehong grupo. Ngunit ang kanya ang naging pinakamalalang kaso dahil nauwi ito sa karasan. Sa bawat ebidensya na lumalabas, mas lalong lumilinaw ang lawak ng kasakiman at kalupitan ng mga taong involved sa kaso. Marso 2023, matapos ang halos kalahating taon ng paglilitis, binasa sa sala ng korte ang hatol laban kina Dennis Herrera at sa 2 niyang kasamahan. Pinatawan sila ng reclusion perpetua para sa kasong murder at karagdagang parusa
para sa cyber fraud at identity theft. Sa harap ng mga ebidensya, mga chat logs, bank records, CCTV footage at testimonya ng mga forensic expert, wala silang maipakitang depensa. Ang pag-amin ng isa sa mga kasamahan ni Dennis ay lalo pang nagpatibay na planado ang lahat mula simula hanggang wakas. Dumating muli sa Pilipinas ang anak ni Henrik upang personal na makita ang mga taong nanloko at kumuha sa kanyang ama. Sa likod ng pasasalamat sa mga otoridad, malinaw ang kirot ng katotohanang hindi mababalig ang kanilang mahal sa buhay. Hindi naman ito nagtanim ng galit sa Pilipinas sapagkat para sa kanya ay sadyang may mga masama at mapanlamang na tao hindi lamang sa ating bansa kundi sa buong mundo. Nagkataon lamang na nahulog si Henrik sa patibong ng mga masasamang taong kumikilos sa Pilipinas. Ang kaso ni Henrik ay naging malaking babala. Ginamit ito ng PNP at NBI bilang batayan upang maglunsad ng mas malawak na kampanya laban sa mga romance scam. Binalaan ng publiko, partikular ang mga dayuhan at senior citizens na maging mapanuri sa mga nakikilala sa internet. Para sa maraming Pilipino, nagdulot ito ng kahihiyan at pagkadismaya na may mga kababayan na ginagamit ang teknolohiya para sa panlilinlang at karahasan. Ngunit nagsilbi rin itong eye-opener sa komunidad. Paalala na ang mga bitag ay maaaring magsimula sa simpleng pakikipagkilala online at mauwi sa trahedya. Ang kwento ni Henrik ay nagtapos sa malagim na insidente. Ngunit ang alaala ng kanyang pagkawala ay nagbigay daan sa mas malakas na panawagan laban sa mga mapanlinlang na tao na nagtatago sa likod ng screen at internet. Naway manatiling gising ang lipunan at magsilbing aral ang pangyayari upang wala ng ibang pamilya ang mawalan ng isang ama, isang anak, o isang kaibigan sa kamay ng mga taong sakim at mapanlinlang.